Mabiyayang umaga muli sa lahat. Isang taon mula nang tayo'y sumailalim sa kategoryang pandemic ng COVID-19. Di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Narito tayo bilang simbahan at nagpapatuloy pa rin sa ating paghahangad na magpuri sa ating Panginoon at magpahayag ng ating patuloy na pananalig bilang isang pamayan ng Kristiyano. Kumusta naman kaya tayo pagkalipas ng isang taong nasa pandemya? Kung merong isang magandang bagay na naidulot itong pandemyang ito sa buhay natin, yun ay ang katotohanan na ang maraming tao ay natutong manalangin o nagbigay ng maraming pagkakataon para makipag-ugnay sa Panginoon sa pananalangin. Gaano ka-importante sa atin at bakit mahalaga ang panalangin? Nais kong ating pagbulay-bulayan sa pingyan sa umagang ito. Ang ating Panginoong Hesus ay siya mismong nagturo sa atin kung papaano manalangin. At yan ay nakatala sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 6, mula sa talatang 5 hanggang 15. Sulyapan natin ang panalangin yan at tingnan natin kung ano ang itinuturo nito sa atin bilang mga mananampalataya. Kung babasahin natin at pag-aaralan ang istruktura o ang kaayusan ng panalangin, ay mahahati sa dalawang mahahalagang bahagi. Two main sections. Ang unang bahagi ay may kaugnayan sa Diyos, sa katangian ng Diyos na ating sinasamba. At ang ikalawang bahagi ay ang mga kahilingan na mayroong descending order mula sa Diyos patungo sa mga kapahayagan ng kanyang sarili at ng kanyang kaharian. Halimbawa, sa unang bahagi, unang linya, ang sinasabi, Our Father who art in heaven. Ama namin, sumasalangit ka. Ito'y patungkol sa Diyos na nasa langit at kinikilala natin na nasa kanyang luklukan. Ang ikalawa ay, Hallowed be thy name. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ikatlo, Thy kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian. Lahat ng ito ay patungkol sa Diyos. At ang ikaapat, Thy will be done. Masunod nawa ang iyong kalooban. Iyong kalooban. Makikita natin na ito ay gumagalaw mula sa pinaka-sentro, ang Diyos sa langit, patungo sa mundo, sa lupa. Ang nalalabing apat na petisyon o kahilingan
ay may kinalaman sa ating sarili. Pero ito ay ascending pa pataas mula sa pangangailangan natin bilang tao patungo sa ating final deliverance from all evil. Ang unang kahilingan, give us our daily bread. Bigyan mo kami ng aming pagkain, our daily bread. At siguro inyong mapapansin na sa panalangin ito na itinuro ni Jesus, ang very first na petisyon, ang unang-unang kahilingan, is all about food, our need. Give us this day our daily bread. Totoong ang Diyos, si Jesucristo ay nagmamalasakit at may malaking pagpapahalaga sa pagbibigay sa atin ng pang-araw-araw nating pangangailangan, at yan ay ang pagkain. Ikalawa na kahilingan, forgive us our sins, forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At ikatlo, lead us not into temptation. Huwag mo kaming pabayaang matukso. Ikaapat, deliver us from evil. Iligtas mo kami sa kasamaan. So there are at least 6 or 7 requests, petitions, na kabilang dito sa itinuro sa ating panalangin ng ating Panginoon Jesus. How do they apply to our lives? Ano ang aplikasyon nito sa ating buhay? Una, our Father, Ama namin. Sa panimula ng panalangin ito, we see that God is addressed as our Father. Father. Ang Diyos ay hindi lamang marangal o majestic at banal, kundi personal din at mapagmahal. Yung pagbigkas natin ng salitang Ama namin ay nagbibigay ng liwanag at alab sa buong panalangin. Ang Diyos ay transcendent, makapangyarihan sa buong sanlibutan. Siya ay immanent, malapit sa atin. Isang personal na Diyos na dapat nating ituring. Hindi natin dapat paghiwalayin itong pagiging makapangyarihan niya at pagiging malapit at personal sa atin. Kailangan natin ng isang makapangyarihang Diyos na mayroong kontrol sa lahat ng bagay. Pero dapat din nating malaman that He is only a prayer away. He is very close to us as individuals. Sinasabi natin, our Father, Ama namin. Hindi ama ng ibang tao. Not the father of someone else, but ours. Our Father. Hindi siya katulad ng mga earthly fathers o mga makamundong ama. He is our heavenly Father. Hindi na tayo dapat hahanap pa ng iba para manalangin para sa atin. Pwede natin itong gawin sa sarili natin. And how do we know this? Sapagkat sabi sa awit
145, talatang 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Lahat ng tao. Kasama tayo sa lahat. Lahat ng tao. Ang sabi naman sa awit 34:15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Tayo ba'y matuwid? Ang ibig sabihin niyan, tayo ay nakatatayong matuwid sa harap ng ating Diyos. Kung tayo ay matapat na nakakaharap sa Diyos, edi para sa atin ito. Awit 34:18, siya'y makikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Kung tapat tayo at totoo, hindi lamang sa sarili natin, kundi sa Diyos na ating kinikilala at sinasamba, siya'y tutulong at makikinig. Si Jesus mismo ay tinawag ang Diyos na Ama at tinuruan ang kanyang mga alagad na ganun din ang gawin. Sa panalangin ito na itinuro ni Jesus, binibigyang diin na ang ating Diyos ay personal. At dito rin, itinuturo sa atin kung kanino tayo dapat manalangin. Kanino natin ina-address ang panalangin natin. Our Father. Not to anyone else, but to our Father. God the Father. Although meron ding ibang bahagi ng kasulatan na tinuturuan tayo to pray in Jesus' name. Sa John 16:23-24, sinabi niya, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it to you. Walang sino man na makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Only through me. But as Christians, sinisimulan natin ang ating panalangin, Our Father, sapagkat ito ang itinuro sa atin ng Panginoon. Ganito tayo dapat manalangin, sabi niya. Ang Lord's Prayer ay isa nating starting point para matuto kung papaano manalangin. At maraming mga iba pang mga punto na kasama dito. Alam natin kung nasaan ang Diyos kapag tayo nananalangin. Our Father who art in heaven. He is majestic, nagahari sa lahat ng bagay. Ngunit siya ay malapit sa atin at kasama natin habang tayo ay nananalangin. Ang ganitong uri ng Diyos na ating sinasamba ay kayang panghawakan ang anumang haba o ikli ng panalangin at kahilingan na ating binibigkas. Pero minsan tayo yung bibigay ng limitasyon sa Diyos. Sinasabi natin, can God? Dapat ang sasabihin natin at idideklara, God can, not can God. Now, hallowed be thy name. Ito ay isang deklarasyon ng
pagpupuri at pagtatalaga upang parangalan ang kabanal ng Diyos at ang kanyang pangalan. Binibigyan natin ng respeto ang pangalan ng ating Panginoon. At kung minsan ating dinudungisan at hindi nire-respeto o hindi pinapahalagahan ng ibang tao, using God's name in slang, madalas tayo ay napapasambit, "Oh my God," "Oh God," Diyos ko. Yun ay isang paraan ng kawalang respeto sa ating Diyos. That is taking God's name in vain. Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 7, wag nating gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang saysay. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ang pangalan ng Diyos ay isang salamin kung sino siya. Dapat tratuhin siya na banal at ang kanyang pangalan ay dapat hindi dinudungisan ng mga kaisipan o mga kalooban ng sino man. Thy kingdom come, thy will be done. Hindi tayo sumusuko sa kung saan tayo naroroon. Parang sinasabi natin, bahala ka. Sera. Whatever will be, will be. Ang sinasabi lang natin, Panginoon, gawin mo ang iyong kalooban. We are allowing God to do His own will, not our will. Nag-a-apply ito sa ating buhay sapagkat sinasabi ng Biblia that the kingdom of God is within you. Mga kapatid, marami pang leksyon at mga kaalaman ang pwede nating matutunan dito sa panalangin ito na itinuro ng ating Panginoon. At ang aking mga ibinahagi ay ilan lamang sa marami pang maaari nating matutuhan. The thing is, ganito tayo dapat mananalangin ayon sa itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. At ganito rin natin dapat unawain ang panalangin ito na itinuro ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.